Ika nga nila, may mga sugat na matagal maghilom at nag-iiwan pa ng peklat. Pero sa hugot na yan, paano kung ang malulubang sugat mas madali nang mapapagaling sa tulong ng medical device mula sa simpleng aquarium pump? Tara, let's change the game! Sa matitinding sugat tulad ng accident wounds, pwedeng isailalim ang pasyente sa tinatawag na vacuum-assisted closure. Sa ganitong treatment, gumagamit ang vacuum pressure para tulungang magsara ang sugat at ma-stimulate ang tissue growth. Yung mga ganitong klaseng device ay umaabot ng 200 to 300,000 pesos sa merkado. Kaya to the rescue, ang locally made version nito. Yan ang Aquavac. Developed by Dr. Kim Hinko, isang Bacolod-based orthopedic. Nakita raw niya ang kakulangan sa access ng ganitong uri ng device sa bansa dahil sa presyo. Kasi doon sa hospital namin, marami kaming pasyente sa motorsiklo. Nung uso pa yung mga paputok, yung problema namin, wala kaming ganun. Kaya para makatulong sa mga pasyente, nag-improvise si Doc Kim at kinonvert ang isang aquarium pump para ma-simulate ito. Ang ginagawa niya is, number one, because may vacuum, siyempre, nagko-collapse yung foam. Yung sugat, parang nag-shrink din ng konti. So, lumiliit yung sugat. We compared it sa US na brand. And yung study, nagpapakita na pareho lang yung effect niya. Ang device, nakatulong maisalba ang braso ng isang bus accident survivor. At dahil sa funding ng DOST, na-enhance pa ito at nakabuo ng digital version, ang Aquavac Advance. Mga kapuso, nasa harapan natin ngayon itong pinaka-recent na version ng Aquavac. So ito yung pump, naka-indicate dito sa harap niya yung pressure. At pwede nating i-adjust yung pressure na gusto natin ayon dun sa severity. Nasa likod naman itong canister, syempre nahihigop niya yung mga fluids ng wound, bacteria, edema. So dito lahat yan napupunta. Kuwari may sugat ka dito, ang una mong ilalagay ay itong foam. And then afterwards, after the foam, ilalagay na natin itong dressing. Ito yung tubing component. Dito siya ilalagay sa gitna ng foam at pwede na tayo mag-proceed dun sa pag-on ng pump. From 200 to 300,000 pesos per unit, ang Aquavac nagkakahalaga lang ng 50,000 pesos per unit. Nagagamit na rin ito sa ilang mga ospital sa bansa. We're still developing another one na may installation na siya. Merong pinapump na antibiotic solution. There you have it mga kapuso, napakalaking tulong to make severe wound healing faster and more accessible sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! In time sa mga pagbahang dulot ng masamang panahon, ang bagong innovation na tampok natin tonight. Mas pinadali na kasi ang pagtukoy sa mga leptospirosis patient na high risk pala sa komplikasyon. Tara, let's change the game! Dahil sa magkakasunod na bagyo na nagdulot ng kabi-kabilang pagbaha, maraming kapuso ang di maiwasang lumusong sa baha. Isa ito sa mga dahilan kung bakit lumolobo ang bilang ng mga nauospital. At ang isa sa mga kaso, leptospirosis. As of October 18, halos nasa 6,000 na ang kaso ng leptospirosis sa bansa. Sa bilang na yan, 8% o mahigit 500 ang nasawi. What if may clue kung sino sa mga pasyente natin ang posibleng magkaroon ng severe case ng leptospirosis? Mas maagapan natin yan and we can save a life. Ang clue na yan, matatagpuan sa tinatawag na biomarkers o molecules sa dugo ng mga pasyente. Gamit ang leptospirosis prognosticator na dinevelop ni Dr. Jose B. Nevado Jr. ng National Institutes of Health ng UP Manila. So yung leptospira na to, basta nagbaha, nagkakaroon, dumadami sila, pag may sugat ka, pwede sila pumasok sa sugat mo, maaari ka magkasakit, tapos magdudulot sila ng damage sa ating mga organs. Sa severe cases ng leptospirosis, madalas ang pagdurugo ng baga na 80% ang death rate, pati ang kidney failure.
At sa kanilang pagsusuri, lumalabas na may molecule na nagbabago sa dugo ng mga pasyenteng nagkakaroon ng mga komplikasyon. Halos lahat ng mga namatay at saka lahat ng mga nagkaroon ng pulmonary complications, mababa yung molecule na yun compared sa normal. Kung malaman namin na itong mga pasyente na to magiging severe in the long run, hindi namin yan papauwiin. Sila yung talagang dapat nakabantay sarado sa ospital. Para mapredict kung sino ang mga high risk sa mga pasyente, unang kukunin ang RNA mula sa kanilang blood sample. Ang gagamitin natin itong master mix na mula dun sa Leptospirosis Prognosticator. At saka ito ilalagay sa qPCR machine para makita ang data. Dalawa yung binabantayan natin na molecule. Pag mas mababa ang CCFI ng isang pasyente na mayroong leptospirosis, posible po siyang magkaroon ng lung complications. Yung pangalawang molecule ay tinatawag na alpha defensins or DEFA. Pag mas mataas ang DEFA ng isang pasyente, ayan, mas malaki ang chance sila magkaroon ng kidney complications. Patented na ng grupo ang biomarker test locally at internationally. Na-validate na rin ito sa dalawang independent studies. Matuturuan natin yung mga manggagamot natin to wisely decide on ano yung mga treatment care ng pasyente. That's it mga kapuso, another game-changing innovation na makakatulong sa ating mga medical professionals sa leptospirosis care. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!